Also, again, ako lang 'to, 'no. Because of the recent events na yung mga nanggulo, yung mga nang-away, ito yung profile nila, 'no. Usually mga grupo 'yan. Grupo ng mga kabataan na naka-urban wear, okey? So, ang naging direction ngayon, 'pag may nakita kayong mga grupo-grupo na kabataan na naka-urban wear, red flag 'yan, okey? Kung walang context, okey, kung walang context, masamang tignan. Pero may context, eh. May precedent ka, eh, na may nangyaring gulo because of these types of people. Kumbaga, red flag. Imagine mo na lang aalis ka ng bansa, isa kang fresh grad, walang trabaho or freelancer ka, konti lang ang savings mo sa bangko, ta's pupunta ka sa isang high-risk country. Ano ba mga high-risk country ngayon? Cambodia, Vietnam, Russia, China. For example, pupunta ka doon para magbakasyon. Okay? Wala kang gagawing gulo. Gusto mo lang magbakasyon. Pero, sa mata ng IO, dahil first-timer ka, wala kang malaking savings, wala kang stable na trabaho, isa kang walking red flag. So kahit wala kang masamang intensyon sa bansang pupuntahan mo, hindi ka pa aalisin ng IO. Kasi again, may mga red flag sa'yo. So, I think the same concept, no, hindi naman literally gano'n, no, pero I think the same concept can be applied here. Dahil nag-match yung profile ng mga nanggulo before, naging red flag. 'Di ba? Hihintayin pa ba natin na magkaroon ng gulo bago tayo umaksyon ulit? So, iwasan na lang natin. No. Besides, I am a private entity. I can impose my own rules. So be it. Kung ang ibang establishment nakakapag-impose ng dress code, why can't I? Alam mo yun, again, there's thin line between profiling and just being careful and protecting the safety of the place. Pero I'm leaning towards protecting the safety and the sanctity of the place.